Alam nyo ba na karamihan sa mga car dealers dito sa Metro Manila ay nag-o-offer ng zero down? Kahit anong brand. And even yung mga Chinese brand, nag-o-offer din na zero down. Kaya dyan sa province, kumusta kayo? Dito, usong-uso. Check nyo ang social media. Maraming freebies, sure and fast approval. Yung iba nga dyan, nag-o-offer pa ng pay your first monthly after 2 months. Paano kung makalimutan mo? O, na-starter ka na ngayon. Decline ka na sa susunod mong pag-a-apply, di ba? At yun din ang pinoproblema ng mga ahente dito. Nakaramihan po sa kanila ay struggle na makabenta na kahit mag-offer ka ng zero down at maraming freebies, hindi pa rin pinapatos. Yung iba, pinapatos pero nadi-decline. Yung iba naman, na-approve pero maling approval. Bakit? Dahil hindi po alam ng ibang mga kliyente kung ano ang disclaimer sa promo na yan. Maybe baka yung zero down na yan ay based pala on 15%. Karamihan naman sa mga Japanese, Korean at American ay based on 20%. Depende na lang kung sino yung partnering banks. Kaya paulit-ulit kong sinasabi sa aking vlogs, sa aking mga followers na check nyo muna kung ano ang disclaimer ng promo na yan. Baka naman yan ay based on 15%. Hindi naman po lahat ng bangko ay nag-o-offer po ng 15%. Depende po yan sa inyong criteria. Kung kayo po ay ka-approve-approve, kung kayo po ay walang history ng delinquency, may dati kayong credit card na hindi na nabayaran, o past due kayo sa mga sasakyan ninyo, nahatakan po kayo, o may ibang utang pa po kayo na nakita po sa CMAP, ganun. At chinecheck din po ng bangko kung kayo ay may magandang cash flow, may magandang ending balance, stable lang inyong trabaho, stable lang iyong business, whatsoever. Maraming criteria. At kung may malaki ka namang ipon sa bangko, i-require ka rin ng bangko na higher down payment. So it boils down na negative pa rin ang iyong pag-a-apply na zero down. At kailangan po ng mga ahente na mag-post din ng zero down. Nang sa ganun ay may mag-inquire. Dahil sa sobrang aggressive po ng market ngayon, kailangan mo makipag-bunuan ng pagandahang promo. Ang problema is, yung ibang ahente naman ay nasobrahan sa pagiging aggressive. Yung tipo bang pag may lumapit, gusto mo yung promo na yan, zero down, gusto mo itong monthly na to, okay na ba sa'yo to, ganito. Gusto mo yung mga previous ko, tara, applyan mo. Mag-place ka na rin ng reservation, nang sa ganun, priority ka namin. Nung nag-place ka ng reservation, hawak ka na sa liig. Sino nagpa-follow up? Ikaw. Hindi na yung ahente. Bakit? May pera na siya, may hawak na siya. Nandun na yung iyong commitment. Ngayon, nung lumabas ang iyong approval, nauwi pala sa may down payment. Bakit? Dahil hindi mo pala alam na may partnering banks pala yung promo na yon. Maaring nakalimutan i-discuss ng iyong ahente or maaring kwento na sa'yo, sinabi na sa'yo, hindi pa rin nag-sink in sa'yo dahil sa sobrang excited mo. Yun ang problema. Kaya nire-require ko sa mga followers na before po kayo mag-inquire sa mga car dealers na yan, sa mga promo na yan, i-check nyo muna. Or ask help kay The Car Loan Expert. Magpa-check muna kayo kay The Car Loan Expert. Nang sa ganun, hindi naman po kayo magkamali. Hindi naman kayo mauwi sa, alam mo yun, napilitan kayo na mag-down, na kahit wala naman kayong pan-down. Nangutang pa kayo ngayon. Di ba? Ganon mga ka-idol. At mind you, na kahit gaano kaganda pa ng promo ng mga car dealers ngayon, ay hindi rin po bumibili ang mga customers ngayon. You know why? Matalino na sila. Wais na sila dahil follower ko sila. Hindi. Joke lang. Dahil sa nag-iisip sila na kapag zero interest ay zero down payment ang offer, meaning higher interest. Ganon mga ka-idol. Yun na ang nagsisink in sa kanila ngayon. Na kapag zero down, higher interest. Pero kahit hindi pa higher interest mga ka-idol, karamihan po sa mga Pilipino ngayon ay nagtitipid dahil sa halos lahat ng mga bilihin ngayon ay mahal. Kahit yung ating electricity bill, ating mga water bill, mahal. Renta ng bahay, mahal. O tax ng bahay, mahal. Yung mga damit, pagkain, lahat, mahal na mga ka-idol. Kaya, instead of purchasing a new car, nag-i-invest na lang yung iba.
yung something na mag-create sa kanila ng passive income, or yung iba nag-iipon para sa kanilang alam mo na, gustong puntahan na bansa para mag-abroad, 'di ba? Yung maging OFW, yung iba po diyan ay nag-iinvest sa iba. Maraming mga iniisip yung mga kababayan po natin. Hindi sila basta-basta sumusugal ngayon dahil alam naman nila na habang tumatagal, mas lalong nagiging matraffic sa Metro Manila. At habang dumadami ang sasakyan sa Metro Manila, parami rin po ng parami ang kamote at disgrasya sa Metro Manila. Kaya hindi na sila masyadong sumusugal sa pagbili po ng sasakyan. Kaya karamihan po sa mga ahente ngayon ay ligwak. Kwang-kwang. Nahirapan. Kaya ang labanan po ngayon sa dealer, papugian. Hindi siguro pagandaan ng service. Ganon na ang labanan mga ka-idol. Kaya marami akong mga nakausap na ahente na sabi nila, sir, iba na ngayon kaysa last year. Last year medyo okay pa pero ngayon, ewan ko ba bakit parang hindi na bumibili ang mga tao ngayon. Parang hirap na kami. Dati nakaka-anim ako, ngayon swerte na makatatlo ka. O imagine yun, wala pang kita yung idol. Plus pa yung komisyon mo na medyo mabagal. O patay ka na ngayon, ligwa ka ngayon. Kaya karamihan po sa mga kakilala kong ahente ay nag-iisip-isip kung saang dealer sila lilipat. Anong magandang brand na paglilipatan nila ngayon. Karamihan po sa mga ahente ngayon ay iniisip na mag-Chinese brand na lang kaya ako. Especially BYD. Mabenta ngayon ang BYD dahil napakaganda ng nila ngayon features. Imagine niyo, napaka-high-tech ng features, competitive pa yung price. Sometimes may maganda pang offer. Ganun mga Lodi. At itong Mitsubishi, napakaganda ng offer ngayon mga ka-idol. Kaya hindi mo rin matitinag o hindi mo rin maano ang Mitsubishi. Yung baga, hindi mo ikakailan na, di ba, maganda maganda yung unit, maganda din yung promo, saan ka pa? Okay? So, sa mga followers ko na nais po bumili ng sasakyan at nais po ninyo makasiguro kung saan kayo makakatipid at maging wais po kayo sa pagpili ng sasakyan, pwede po kayong magpakonsulta sa akin, pwede po kayong lumapit po sa akin. At kung may problema po kayo sa inyong auto load, tara, ayusin natin yung mga Lodi. Nang sa ganun, makatipid po kayo at maging matiwasay po ang inyong pagkuha ng sasakyan. But make sure before po kayo kumuha, check your budget, 'di ba? Dahil kung ang inyong budget ay medyo hindi naman ganoon kaganda or sabihin natin hindi naman ganoon ka-stable, huwag niyo po basta-bastang susugalan dahil alam niyo ang bangko ngayon ay stricto din po when it comes to repossession. Okay? So, I hope marami po kayong nalaman sa video ito at nalaman din po ninyo ang weather ng mga car dealers. Okay? So, thank you for watching kay The Car Loan Expert.